Sa ato pa, bisan pag membro ka sa ilang simbahan, dili gyapon ka kasigurado nga maluwas ka. Actually, yan po sinasabi ko po eh. Ang salvation po kasi choice po natin yan. Nilatag na po ni Kristo yung grasya. Binargay na po ng Panginoong Kristo yung grasya. Kung sa atin pa po ngayon, nandyan na po yung mga parang paninda, kumbaga. Nandyan na po, libre po yan, wala po yung tinatawag na bayan. Nandyan na po yung grasya. Choice po natin kung kukunin ba natin yan o hindi. Kung hindi natin yung kukunin, hindi po tayo maligtas kahit nasa loob po tayo ng kanyang iglesia. Pero kung nasa loob po tayo ng kanyang iglesia, kukunin natin yan at isa sa buhay po natin, yung grasya na yan, na ibinigay po sa atin sa pamamagitan po ng mga sakramento, ayun, maliligtas po tayo. So kaya nga po, tayo mga Katoliko, meron po tayong kasabihan, meron po tayong sinasabi na ay wala pang kasiguran. Bakit po? Kasi meron po tayong humility. Hindi po tayo hindi po tayo boastful kumbaga. Hindi po tayo nagyayabang na ligtas na ako. Sino may sabi? Ikaw? Yung pastor nyo? Hindi. Hindi po. Kaya tayo mga Katoliko, kahit nakatanggap po tayo ng grasya, dahil hindi po tayo worthy na yon humarap po sa Panginoong Diyos. Sasabihin, talagang makasalanan po tayo. So kaya nga, yung perfection and sanctification, matatanggap po natin yon pag mamatay na po tayo. Bakit po? Kasi pag mamamatay na po tayo, wala na pong chance na makakagawa po tayo ng another sin. So, diyan na po hihinto yung sin. Pero after on that death, hindi ka na rin po makapagsisi sa sarili mo. Bakit? Kasi tapos na rin po yung time na dapat magsisi ka sa kasalanan mo. So, yan po. So, ngayon, kung namatay po tayo na meron po tayong grasya, natanggap po natin yung mga sakramento kasi yan po yung tubo ng kaligtasan po natin at haharap po tayo sa Panginoong Diyos. Yan po yung ipapakita po natin sa Kanya na meron po tayong grasya. Yung grasya na yan, yung kamatayan ng kanyang anak. Yan lang po yung ways na maligtas po tayo. So, dapat tatanggap po tayo ng grasya na galing sa founder ng iglesyang ito. Ang problema, kung nasa iglesia ka na itinatag ni Manalo, anong grasya ibibigay ni Manalo sa iyo? Madidisgrasya talaga. Kung nasa sektang itinatag ni Ellen G. White, anong grasyang matatanggap po natin from Ellen G. White? Wala Kabubuhan lang or kabuangan lang. Yan po mga sir. Yan po yung ano natin Yan po yung pananampalataya natin mga sir at saka mga ma'am Yan po yung pananampalataya natin. At biblical po yan and traditional. Bakit po? Kasi yung pananampalataya natin, hindi po tayo kagaya ng mga sulpot na, ano ba ito? Hindi po tayo kagaya ng mga sulpot na Bible alone. Na yung Bible alone din, wala din po yan sa Biblia at pinaniniwalaan po nila. Yan po mga sir. Okay, sige, continue po natin. Kini nagpamatuod lamang nga mismo ang ilang relihiyon dili gyud makahatag og kasiguraduhan sa ilahang kaluwasan. Makapagbibigay po Basta, ayong sabi ng Panginoong Kristo, Saint Matthew chapter 24 verse 13. Ito po, babasahin po natin mga sir, mga ma'am ha. Okay, Saint Matthew chapter 24 verse 13. Babasahin po natin. Ito po yung kasiguruhan po natin Yon. 24:13. Ito po. Babasahin po natin mga sir, mga ma'am. Okay. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang sa wakas ay maliligtas. Yun. Yan po yung kasiguruhan po namin. Ano po ibig sabihin po nito? Ang mananatili hanggang sa katapusan ay maliligtas. Ibig sabihin, dapat i-preserve po natin yung grasya na natanggap po natin from the graces of Christ through the sacraments. Yan po yung ibig sabihin yan So dapat yung grasya na po natin, dapat hindi po ito mawala. Dapat hindi po natin ito iwawaldas. Yan po yung kasiguruhan natin. Kung meron po tayong perseverance at mananatili po itong grasya na ito until sa katapusang sa last breath po natin, ayun, maliligtas po tayo.
Eh bakit? Kasi yan po yung babaunin po natin sa Panginoong Diyos na meron akong grasya, meron akong buhay. Hindi po ako patay sa mga mata po ninyo, Panginoon. Yan po mga sir.